Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga dilawan, mga lumalabas ngayon na attack dog ng administrasyong ito laban sa mga Duterte. Inuulan nila ng batiko si Senator Coco Pimentel. So anong dahilan? Yung pag-preside niya sa Senate hearing noong October 28. Basahin ko ang statement ni Professor Ronald Llamas, dating presidential advisor, political advisor panahon ng Pinoy administration. Sabi niya, ano bang makukuha nila kay Digong? Halimbawa, si Coco Pimentel, patapos na yung term niya, yung asawa niya nasa Marcos administration na. Bakit ganon pa siya ka-differential kay Digong? Pagkatapos siyang babuyin, pagkatapos siyang muntik matalo, alam niya nilaglag siya. Tapos ganon pa yung asta niya. Medyo umiinit yung ulo ko Okay naman tong professor na ito, very frank. Hindi niya nagustuhan yung pag-preside ni Senator Pimentel. Ano bang hindi niya nagustuhan doon? Kayo, ano ang masasabi nyo sa overall conduct ng Senate hearing noong October 28? Patas ba ang pagdinig? To me, patas. Hindi katulad sa Quadcom. Bakit itong mga dilawan, Ronald Llamas, mamaya pati si Trillanes, bakit sila magagalit kung patas? Ano bang ini-expect nila? Gusto nilang katulad sa Quadcom ang mangyayari? So, lalo akong bumibilib kay Senator Pimentel kasi nga, itong tanong, anong makukuha nila kay Digong? Wala naman Dahil si Senator Pimentel, hindi naman tatakbong pagiging senador. Hindi niya na kailangan ng endorsement ng Tatakbo lang siya bilang congressman sa ang siyudad sa Metro Manila. Nakalimutan ko na, Mandaluyong ba o ano. So, wala siyang political agenda. Dahil wala siyang political agenda, kaya makikita mo yung pag-preside niya is napakapatas. Galit sila, itong mga dilawan, kasi para bang pinapaboran ni Senator Pimentel si Tatay Digong. Yung, masama ba yun, yung bigyan mo ng respeto ang dating presidente? Anong gusto nila? Anong gusto ninyo, Professor Ronald Llamas? Bastusin ng mga senador si former president? Hindi naman ganun. So, bakit uminit ang ulo ninyo kay Senator Pimentel for doing a fair job? So, anyway, yan ang pananaw ni Professor Ronald. Isa sa mga magaling na political analyst si Professor Ronald Llamas. But dito lang ako medyo nagtaka, bakit siya nagalit, bakit uminit ang ulo niya sa patas na pagdinig, pag-preside ni Senator Pimentel sa Senate hearing. Okay, punta naman tayo kay kay Senator Pimentel naman. So, learn siya after this hearing. Kung mangulit man niya na atin si Digong, which I doubt, si Senator Coco, maraming lessons learned siya after this hearing. Kung mangulit Ito, interview ni Christian Isguera. atin si Digong, which I doubt, he would know better what to do pagka ganun ulit ang ginawa niya. You think si Senator Coco was intimidated? Natakot. I believe so. I believe he was intimidated kasi hindi mo parang pag former presidente na
authoritarian pa na ano to, siga-siga na former president, ano siya, hindi niya alam kung anong magiging demeanor niya, maging stricto siya or pababayaan niya. Di ba? So, I think there was a spark. Natakot ba si Senator Pimentel sa presensya ni PRRD? Ano sa tingin niyo? Sabi ni Trillanes, natakot daw, na-intimidate daw. Bakit siya ma-intimidate? Wala, hindi na nga siya tatakbo eh. Wala na siyang political agenda. So, I respectfully disagree dito kay ex-Senator Trillanes, yung sinabi niyang na-intimidate si Senator Pimentel. Patas lang talaga si Senator Pimentel. There was a factor. Dito, yun nga. Who do you think emerged victorious dito sa hearing na ito? Well, sadly, yung Duterte camp, Ha. kasi magpipesta. Okay? Sino ang panalo sa Senate hearing? Inamin ni Senator Trillanes. Sadly, sabi niya, nakakalungkot. Panalo ang Duterte camp. Which is true. Panalo. Balita nga, yung mga powers that be sa Malacanang nagalit eh. Kaya nga, baka wala na daw part 2 ng Senate hearing dahil baka lalong sisikat si PRRD kung may part 2 na hearing at mag-attend ulit si PRRD. Sorry natin. But it's going to be short-lived. Kasi for sure, hihingiin ng Quadcom yung presence niya. Tapos itong pulis na nagsalita, yung Grijalde, gigisahin yan sa Quadcom. Kung Pinagmamayabang na ni Sonny Trillanes yung Quadcom. Di ba, mayroong ipapalabas na CCTV camera, nakunan daw siya ng footage, nandun siya. Hindi lang umaali-aligid, sabi ng mga host ng Net25, yung Iglesia ni Cristo na nakunan siya, nandun mismo sa loob ng opisina ng mga Quadcom chairman. So, ano siya talaga dito sa Quadcom? May connection. So, pipilitin daw ng Quadcom na imbitahan si Duterte. Ang tanong, mag-a-attend ba si Duterte doon sa Quadcom? Hindi na nga siya nag-attend nung una eh. Sampal sa Quadcom yon dahil nag-attend siya sa Senate hearing. Pipilitin nila, Quadcom, na mag-attend ng presidente, former president. I doubt so na mag-attend si PRRD. Maro ang ating Tatay Digong. hindi siya nagsasabi ng totoo, Yung kay Grijaldo naman. makokontempt yan, madedetain yan. Hindi nag-iisip active officer siya eh. Kung mo naengganyo sa nila Bato parang naglabas na siya ng gano'n. I beg to disagree, Mr. Trillanes. Inamin na ni Congressman Abante na talagang kinausap nila si Colonel Grijaldo. Hindi ata nanonood si Trillanes ng mga interview. Si Karen Davila mismo ang sumunog kay Congressman Abante. You're wrong. You're not supposed to do that. Yung kausapin nyo in private ang inyong resource person. Inamin ni Congressman Abante. Totoo yung sinasabi ni Colonel Grijaldo na sabi lang ni Abante na hindi naman namin siya pinilit na mag-sign ng affidavit. Totoo. Kasi sinasabi naman lang ni Colonel Grijaldo na pagsalitain lang siya, hindi na mag-affidavit, magsalita lang siya na aaminin na mayroong reward system. I-confirm lang ni Colonel Grijaldo yung statement ni Colonel Garma. Ano lang. So, totoo yung nangyari. So, out of line na itong sinasabi ni Sonny Trillanes. Kwento. It won't protect, the senators won't protect him. Won't be able to protect him. So, gigisahin niya to. So, yan yun. So, short-lived itong victory ng mga Dutertes sa ngayon. Kasi, by next week, panibagong, naman na ang mangyari. Or, for that matter, later this week, panibagong mga hearings na lalo niya. Yung mga pag-amin kanina, quote-unquote, ni dating Pangulong Duterte. Kasi knowing him, nakita ko ibang mga media nila live tweet
Iba naman pinapatulan sa Twitter na naniniwala sila na umamin si Duterte na meron daw death squad. Pero knowing him, alam mong babawiin niya yan somewhere or at one point. At yun naman yung binawi ni Bato. Diba sinabi, yan, DDS yan si Bato. Yung mga ganyang galawang Duterte, na nadinig na po natin nung siya yung presidente, mukhang ginawa na naman niya kanina sa Senado. Do you think that helped his cause? Or baka naman lalo niyang binaon yung sarili niya, especially given this communication or investigation before the ICC? For sure, it did not help him sa International Criminal Court. Yan ang sinasabi ninyo na madidiin si PRRD sa mga sinabi niyang pabiro-biro na yung DDS, nandyan yan, sila Boto, DDS. Nako, makinig kayo kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte. Ano sabi ng abogada? Walang matibay na kaso laban kay Duterte dito sa Pilipinas. Let's not jump ahead of ourselves. Huwag tayong manguna. Ito na, ICC lawyer na nagsabi, mahina ang kaso laban kay PRRD. Oh, makinig kayo sa abogada.